Mayong aga sa inyo tanan. Good morning. Dalayawan ng Ginoo sa sining ation nga makatuon kita sang pulong niya. And kung if ever nga mag-opportunity nga makawali ako bala sa sining pulpit, this will be my series na throughout until mag-abot man ng Ginoo. And I entitled my series, The Life of Christ. We will be focusing sa kabuhi ni Kristo on the gospel books. So, different stories, different man nga mga opportunities nga nag-abot kay Kristo, different man nga circumstances, but we will be looking on the life of the Lord Jesus Christ. And beloved in the Lord, if may ara lang ko, kung may ara lang ko iwali sa inyo, iliwat-liwat sa inyo, there is no other than the Lord Jesus Christ. Amo nang ginhambal ni Pastor Gordon sa iyagin share sa amon sa leaders meeting bala that if may possible lang nga ihambalon si Pablo, Apostle Paul, sa iya nga mga letters is Christ and Christ alone. And the Lord has indebted in my heart as well that kung may ara man ako iwali, iatubang sa inyo sa sining Domingo is si Kristo lang gid kag wala na sing iban. Okay? And beloved in the Lord, magabukas kita sa aton mga Bible. If you have a Bibles with you, may I invite you to open it on Matthew chapter 9, verse 35 to 38. We will be reading this all together. Matthew chapter 9, verse 35 up to 38. Tanan kita magabasa, different man nga versions of the Bible, but read it on your own. Verse 35, ready, begin. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Magapangamuyo kita, anay. Ginoo, salamat gid. Sa sining ation, nga gimbuksan mo para sa amon, nga makabati kami sa mensahe mo, Ginoo. Nga may ara kami, Ginoo, balunon para sa sunod nga semana. Salamat, Ginoo, sa imo pagtipig sa amon, pagpakita kung ano ikaw kanami nga Dios, despite, Ginoo, nga naga-fail kami, ga-fall kami, Ginoo, and ga-falter kami. When we sin in our thoughts, in our mind, in our actions, Ginoo, Lord, still you are gracious enough, Ginoo, to lead us here to listen to your word, Ginoo. Thank you, Gid, Ginoo. Thank you sa bugay, kagkaluoy mo, kagugma mo, adlaw-adlaw nga amon na nabatsyagan. Lord, sining nga adlaw, salamat sa pagdulong mo sa amon diri, sa pag-prepare mo sa amon hearts, minds, and soul to listen upon your word. And Lord, we thank you, Gid, for each and every one nga ari diri. Kaman, Lord, maga-upod sa nagapakadto pa lang, remind them of, oh God, of how beautiful you are, Ginoo, that you are worthy, Ginoo, to be worshipped, to be serviced, Ginoo, worthy of our conduct, Ginoo, sa adlaw-adlaw namong kabuhi. Idulong sila, Ginoo, sining nga iglesia, nga makaupod man sila sa amon sa pagpanimbahon. Nadumduman namon, Ginoo, amon Senior Pastor, Pastor Gordon Tabera, ato siya subong sa Manampunay, Leon, magawali siya sa 75th anniversary sang simbahan. Help him, O God, give him wisdom, that ma-deliver niyang iyang mensahe, Ginoo. We pray as well for our brothers and sisters nga nagamasakit. Lord, kabalo ikaw sa imong mga kabataan. Bisita sila, Ginoo, pakita sa ila kung ano ikaw kamapinalanggaon nga Dios. Kag Lord, gamita ang bulong, ang reseta, gamita, Ginoo, ang pagpahuway nga maka-recover sila, Ginoo. Maybe this is the time as well to be reminded of who you are in their lives, Ginoo. And kabay pa, Ginoo, nga samtang nagapahuway sila, makaupod man namon sila, Ginoo, sa live, Ginoo. We pray for the people who are watching in the live.
We pray for many souls, Ginoo, nga paagis sini nga medium, Ginoo, makadangat sila sa pagkilala kag pagtuo sa imo bilang ila Dios nga manluluwas. Subong adlaw, Ginoo, prepare our hearts, our minds, and our soul. Tagay kami, Ginoo, sang sufficient nga kaalam nga maintindihan mo ng imo nga pulong. This is my humble prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Kanami sang kalantakon, beloved in the Lord. Anami an makamusang message sang kanta ka gabiti bala ang kanta, imagine nagdara ko ganing amon nga lyrics. So ang ambal ni diri kada lyrics bala sang sini nga kanta kasakit nga tungod kay it presents about the reality sang isa ka tawo nga wala pa kakilala sa Ginoo. Ambal na diri sa second stanza, behind those laughters are sad, empty souls. Imagine, gakadlaw sila, naga-enjoy sila, pero ang ila kalag, they are empty. Masubo ang ilang mga kabuhi who long for joy that's found in Christ alone. Beloved in the Lord, kung ikaw gakalipay ka pa sa sining kalibutan, ang imo kalipay manabaw lang gid na. Kung ga-enjoy ka pa sa sining kalibutan, sa mga material man be, you enjoy the reality of the successes sang imo nga obra, fame, mga possessions mo man be, empty gyapon ina. Tungod kay ang aton kalipay, ang aton joy, makit-an lang gid kay Kristo, kag wala na sang iban. That's a reality, beloved in the Lord. Grabe, that they might be saved, that they might see light. And I entitled my preaching sa sining aga, Called to the Harvest. This is in relation sa kabuhi ni Kristo as we ponder His Word. Not only that, ang bala diri, there are souls we need to rescue. Don't just pray and give, but go. God has given you His mandate. God has given us, each and every one, His mandate. Anong mandate niya? Matthew chapter 28. You will stand before His throne. Okay? Beloved in the Lord, as you ponder upon His Word, sa sining passage nga aton ginbasa kaina, and Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Sang nakit-an ni Kristo ang mga pumuluyo, naluoy gid siya. He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Okay? If there's one lesson that I would leave to you, if there's one idea that I would love to share to you sining aga, it would be this. The fields are bright, the workers are few. Lord, what will I do? Okay? Lord, what will I do? May tatlo kita diri ka pagatun-an sining aga. We must have a desire to reach the shepherdless. We must discern the reality of the situation. We must devote ourselves to respond to the shortage. And we will be looking in the number one, we must have a desire to reach the shepherdless. Sang nakit-an ni Kristo, ang ining mga pumuluyo, naluoy gid siya. Okay? Compassion. Look at the word compassion dira. Kung sa aton pa, ang compassion, amo to, naluoy ka, di bala? Naluoy ka sa tigulang, makit-an mo sa Facebook, ginaabusar, nakabunggo bi siya sang salakyan. Naluoy ka gid, di bala? Makambal ka, akay, kaluoy man kay lulo ba? Kaluoy man kay tatay ba? O kung makakadto ikaw sa panindahan, tapos makit-an mo nga, wala may nga gabakal sa iya, sa mga paninda niya, maluoy ka. So you come to him and you buy goods sa iya. O kung maluoy ka man sa mga kabataan nga ara sa may intersection bisang kalsada, manuktok sila sa imo kag manglimos. That's reality. May compassion gid kita. Maluoy gid kita. But diri sa sining nga passage, it meant compassion, deep feeling for someone, to feel compassion for, to feel sympathy, to take pity on someone. Kung padalman mo pagid,
ang ini nga word. Beloved in the Lord, do kaangay ina sang the pit of your stomach, pinaka-lisod, pinaka-astagid sa pinakatago sang imo nga busong. One example is this. Ang mga nanay naton, may mga kabataan kamo, ano ayhan ka sakit ang pagbunag nyo sa inyo kabataan? You can say to personally, mahambal nyo gidna, di bala? Sa mga men, sino din naka-experience nga, ginsipa ang inyong atsakang? O kon sa ladies as well, menstruation. Di ba? Kung i-water down na ito na tanan-tanan, sakit. Di bala? Gabiti. That's the same with the Lord Jesus Christ. Wala lang siya naluoy, nga nagapiti siya, pero nagasakit gid ang iya nga tagipusoon. Nagabiti, ginakudog, nagadulot sa iya, do kaangay nga puwerte gid ang iya nga pag-antos sang nakita niya ang ining mga tawo. As if they are sheep having no shepherd. Beloved the Lord, ang ining compassion, different ini sa aton nga pag-intindi subong. Ang ining compassion, this is the heart of the Lord Jesus Christ. Amo ni ang aton nga Dios nga ginasimba. Amo ni siya ka dalom ang iya nga pagkamaluluyon. This is his very core. Okay? Tungod kay in verse 35, look at your Bibles with you. Ambal niya dira, nagwa si Kristo, nagkadto siya sa mga syudad, sa mga barangay, agud pa nga magtudlo sang kamatuoran, nagproclaim siya sang gospel, kag nagpang-ayo siya sa mga tawo sa ila mga balatian kag ilang nga mga ginaantusan. He has compassion for the sick. Okay? That's number 1. Wala gid siya nag-waste sang kada moment. Wala gid siya nag-waste sang kada tion sang iya kabuhi. Sa kada barangay, sa kada banwa, syudad, sa kada templo, nagaproclaim gid siya sang maayo nga balita. Nagapang-ayo gid siya sang tanan nga mga tawo nga nagapalapit sa iya. Okay? Mera dira nga si Dr. Paul Brand, may gihambal siya. Next slide please. Hambal niya, Paul Brand has spent many years in medical work among lepers, mga lepros. In his book, Fearfully and Wonderfully Made, he writes, Jesus reached out his hand and touched the eyes of the blind, the skin of the person with leprosy, and the legs of the cripple. I have sometimes wondered why Jesus so frequently touched the people he healed, many of whom must have been unattractive, obviously diseased, unsanitary, and smelly. Next, with his power, he easily could have waved a magic wand. Pwede niya lang tani nga, amuna magpang-ayo ng tanan nga mga tao. But he chose not to. Jesus' mission was not chiefly a crusade against disease, but rather a ministry to individual people, some of whom happened to have a disease. He wanted those people, gusto niya gid nga ipabatsyag sa mga tawo nga to, isa-isa, ipabatsyag ang iya nga gugma, ipabatsyag ang kainit, kagang iya nga identification with them. But sa lingon bala nga, I belong with you. There is no gap between us. Okay? The reason why, have you noticed that? Tsakto gid no, si Paul Brand, pwede niya gid i-wave ang kamot niya kang magpang-ayo ng mga tao. But imagine, sa kada pang-ayo niya, isa-isa gid na. Isa-isa niya gid nga gina-assess, gina-diagnose, kag ginaayo niya gid na isa-isa. Different man be nga balatian. May leprosy, may TB, may cancer man be. But isa-isa ginakadtuan niya gid kag ginapang-ayo. That's who the Lord Jesus is. Jesus knew he could not readily demonstrate love to a crowd.
For love usually involves touching. Di ba la? Amuna si Jesus Christ bilang the Lord. Amuna siya magpalangga sa mga tao. That regardless ang ila situation, sang sakit nga ila ginaagom, wala siya labot. Wala siya labot. Kita, kung may kilala, kita nga nagamasakit, gambal pata nga, face mask ka lang nga be. O kung masuo kita sang medical gloves, kay hindi kita gusto magkapot sa ila. Pero Jesus Christ, wala face mask, wala gloves, hands-on nga pagpang-ayo sa ila. Okay? Kaduha, compassion for the lost. The reason why nga grabe gid ang kaluoy niya in verse 36, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Okay? Balaan niya kung ano ka maluluyon, kakaruluoy gid ang tawo sa iya ka makasasala, kung ano siya ka-lost ang iya condition. Okay? He was moved by their disease, kag sang ila nga mga ginabatsyag, kaging pang-ayo niya tanan-tanan. But more than that, he is deeply moved. Hindi lang sa ila nga mga sakit, pero sa bondage gid mismo sang ila mga sala. Okay? Gapangibabaw gyapon ang iya nga burden to reach out to the lost who is in bondage of sin. Wala siya na full sa mga tawo nga ni. Wala siya naintuan bala sa sining mga tawo. Ining mga tawo manggaranon man bi, taas man ila position. Jesus was not fooled tungod kay balaan gid ni Kristo kung ano ang ila nga tagipusoon. Nga, ang ining mga tawo, ginaharas sila, kaluluoy sila. Sinong nagaharas sila? Ining mga Pariseo. Ining mga taas nga mga leaders on his time, mga elders tani ni siya, naginbilin para nga magminister sa mga tawo, pero sila pa mismo ang nagaabusar sang ila nga power sa sining mga tawo, sa sining mga kaluluoy nga tawo. Jesus saw their hearts. These people, he knew that inwardly they were distressed and downcast. Grabe ang giligay nun sa verse 36. Pagkakita niya sa madamo nga tawo, maluoy o kung naluoy gid siya sa ila tungod nga madamo ang ila mga palagliban, pero wala sing may nagabulig sa ila. Pareho sila sa mga karnero nga wala sing manugbantay. Okay? Again, ang ini mga religious leaders, sila ni tani ang magtipig, magpalangga sa mga tawo, kaangay sang manugbantay sa mga karnero, pero baliskad ang ilang ang ginhimo. Wala sila nagbulig sa ila. Wala sila nagtudlo sang kamatuoran sa ila. Wala sila nagpakaon sa mga tao spiritually. Instead, they are harsh, uncaring, kaging pabayaan nilang ini mga tao na confused, exhausted, kapuy sila, kag wala sing paglaom. Pero in comparison, again, with the Lord Jesus Christ, He has compassion for the lost, beloved the Lord, the weary. As we imply these things sa sininga-aga, beloved the Lord, pwede mo ayan, mapamangkot ka o galingon mo. If Jesus Christ is compassionate toward the lost, why am I not? Why I am not? Kung si Kristo, maluoy, dako ang iya kaluoy sa mga kaluluoy, nga kita mismo, nga mga tao niya, as if wala kita labot. Nga as if we are in or not compassionate with the people. Why am I not reaching out willingly? Next slide, please. Nga wala ako ga-reach out sa mga tao sa akong palibot willingly. Why am I not reaching out intentionally? Why am I not reaching out urgently? Beloved the Lord, sa aton mga pinalangga, sa aton pamilya, sa aton mga barkada, sa aton mga piyakbalay na wala pakakilala sa Ginoo, they are the very people nga naluoy gid ang Ginoo.
Okay? They are the very people Christ has compassion. Balaan ni Kristo nga if ang ini nga mga tawo nga wala pa nagabutang sang ila pagsalig o kung gin sikway gid siya, they will one day face the judgment seat and they will be cast into eternal lake of fire. Balaan gid ni Kristo nga naluoy gid siya kay balaan niya nga kung wala sila ni nakabalo sang maayo nga balita, sigurado gid nga isa lang ilang nga palakadtuan, amo ang imperno. That's a reality, beloved in the Lord. Okay? That's why Christ is very compassionate. Beloved in the Lord, ang aton mga utod, kung sa matuod lang, prangkahanay nga istorya, ginapasugta naton sila nga mag-anto sa imperno tungod kay we fail to show compassion kag hindi kita gusto nga mag-reach out sa ila. That's reality. That's reality. Beloved in the Lord, hindi sila strangers sa aton atubangan. They are the people we see every day. Okay? The people nga ginaistoryata, the people nga gaupod sa aton sa pagkinadlaw. Yet, many of them are walking toward eternity without Christ. Ang mamangkot, sino pa diri ang pamilya nga wala pa kakilala sa Ginoo? Sino pa diri ang pinalangga manbi nga wala pa kakilala sa Ginoo? Maybe tanan gid kita. Tanan gid kita. If Jesus look at the crowds, kagrabe gid ang kaluoy niya, paano kita nga ginluwas na sang iya grasya, mahimo nga hindi maantig ang aton tagipusoon man. Every day, beloved in the Lord, someone moves one step closer to eternity without the shepherd. Eternity in hell. Okay? Kabay pa, nga hindi lang kita mangin kontento, nga lantawon lang sila, nga nagalakat pakadto sa imperno. Okay? Kabay pa, beloved in the Lord, we must have a compassion kaangay kay Kristo. Tungod kay outside sa sini nga simbahan, outside sa aton mga panimalay, ang mga tawo nga kinahanglang gid naton maluoy gid. This is the reality. We must reach the shepherdless. Ikaduha, we must discern the reality of the situation. Okay? Then verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Very familiar, di ba la? Very familiar nga passage ini siya. Compassion for souls, ang pangiging maluluyon, hindi ina makaluwas sa ila. Pero ang pagsunod sa sugo sang Ginoo, nga iwali si Kristo, amo na ang pamaagi nga malabot mo sanda. Okay? Ang inibala nga the harvest is plentiful, but the laborers are few. Aton pa, gamay lang ang manog pangabudlay. Lapad sang lupa, lapad sang aton nga i-harvest. Pero ang aton mga pastors and workers, gamay lang. Di ba ang muna, no? But, beloved in the Lord, hindi ang muna gali ang ginapaabot ni Kristo. Okay? The harvest speaks about judgment, gali. Paghukom. Okay? The harvest speaks about judgment. Judgment sa ano? Paghukom ni Kristo. Sa Old Testament, damo-damo gid sang mga passages about sang pag-harvest that speaks about gali sang hukom. Abi naton, ang harvest is mga tawo nga wala pa kilala sa Ginoo. At some point sakto. Okay? Pero diri gali hukom gali ina. And yet, beloved in the Lord, plentiful gid ang harvest sang paghukom. Everyone sa mga tao sa atong palibot nga wala pa nagtuo kay Kristo will one day face that kind of judgment, the wrath of God in their life. Amo na nga, grabe gid ang pagkaluoy ni Kristo. Grabe gid ang iya nga pagminister. Tungod kay balaan niya nga kung ang ining mga tawo nga wala pa nagtuo sa iya, balaan niya kung diin sila makadto. Masugata nila ang ini nga ultimate judgment.
Yet, beloved na Lord, amuni, hapus lang or it is easy to lose awareness of the nearness and certainty of God's judgment. Hapus lang naton malipatan nga may paghukom galing nga matabo sa uli. Eh? Pero muning masubo bala? When a Christian loses sight of that judgment, he also loses a major part of his motivation to witness. Possibly, amo na nga duwala kita gana, magwa kag mag-share sang gospel, it's because we lose sight of the very thing nga aton tani bantayan. Okay? This is the reality, gid. This is the reality, gid. Balaan ni Kristo nga sa imperno, unquenchable fire ina siya, nga kung diin ang ulod hindi mapatay, kang kalayo hindi magdula. Balaan gid ni Kristo. Kag gasubo gid ang iya nga tagipusoon. That even isa ka tawo didto. Even isa ka tawo nga nagsikway sa iya. Tungod kay nga hindi niya handom nga ang tanan nga tawo madula. Magtaliwan. In 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay? Sa nakit-an niya ang mga tao nga ni, gintudloan niya, nagwali siya, ginpangayo niya, agud pa nga magpalapit sila sa iya, kag magtuo sila sa iya, kag makalagyo sa sining gintawag nga hukom. God in Christ Jesus, wala siya naga-force sang relasyon. Di ba la? Wala siya nagapilit nga ikaw matuo ka sa akon whether you like it or not. No. Hindi mo lang ato nga Ginoo. Hindi pwede nga mangin robot na lang gid kita nga magsunod sa iya. No, it's not. Hindi mo nang Ginoo naton. Okay? But again, ang Ginoo naton relational siya. To trust Him, to trust in Him means kilala mo gid siya personally kag intimately. Okay? But again, balik kita sa passage. The harvest is plentiful, but the laborers are few. The problem sa time ni Kristo, problema man nato na subong. Okay? Ang pumangkot bilang the Lord, sino ang magkadto sa sining mga tao? Sino ang magkadto sa sining mga tao sa kalibutan nga makasasala kag sa mga tao nga puno sang sakit, nga ginabatya nga sakit? Sino man bi ang maghambal sa ila, sang ila nga palakagtuan, kag sino man bi ang makabulig sa ila nga makakilala sila kay Kristo? Sino ang mag-istorya sa ila sang paghigugma, sang kaluluoy ni Kristo, kag ang iya nga kaluwasan? Sino ang mag-warn sa ila sang sining mga false shepherds? Beloved in the Lord, sino? Kasi may nagamba sa inyo, si pastor. Si pastor lang na. Huh? No, it's not. It is not only the responsibility of the pastor or the worker. It is not only the responsibility of the young people or the young prof or the wumiso or the layman. It is our responsibility to reach out the lost. Okay? Sa passage, ang istorya ni Kristo, mga disipulo. Disipulo man kita ni Kristo. Di ba la? We are the disciples of the Lord Jesus Christ. Sino pa bi? Kundi kita, mga utod sa Ginoo. Kinanglan naton maintindihan ang realidad subong. Gamay ang mga tao. Gamay ang naga-reach out sa ila. Dako sang lugar pa nga pwede pa naton ma-reach out. We must have a discernment for the situation that we have right now. Ang pamangkot, beloved in the Lord, hindi lang kung madamo ang ani, kundi kung sino ang mapadulong sa uma. Okay? Kung sino ang willing nga mag-reach out sa mga tao.
Una nakit-anta kung ano kaluoy ni Kristo towards sa makaluluoy. Kadua, nabalanta nga may paghukom gali nga lapit na lang para sa mga makaluluoy. What then should be our response? Number 3, we must devote ourselves to the respond to the shortage, beloved in the Lord. Verse 38, hambal na dira. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Beloved in the Lord, we must respond. Kita mismo, ikaw mismo, ang mag-respond sa shortage nga ginatawag. Okay? Kita mismo ang magahambal nga ako Lord. Pero mo ni bala, ang responsibilidad sang Kristohanon, hindi lang nga maglumpat ka o kag ikaw na dayon dito ang magtagwa ta karon. Hindi amo na. Hindi ko maghambal nga, nagwali ko subong, amo ni mo, unta karon na? No, it's not. And hindi mo man na paghimuon, beloved in the Lord. Hindi ka mag-rush out, kag mag-ubrahon ang ini nga command sang Ginoo, pero diri bala ang ginhambal ni Kristo to come to the Lord in prayer. Hulaton naton ang response ng Ginoo. Waiting on the Lord is a crucial part of serving Him. Okay? Ang pagpangamuyo, kag ang pag-witness, hindi mo na sila mabulag. Si Kristo wala siya naghambal nga go sa sininga passage, pero pangamuyo ikaw anay. Ang ilang nga pagpangamuyo is that para ini sa Ginoo, the Lord of the harvest, gapangayo kita asking Him to send out workers in the harvest. Ang pangamuyo dira, in the passage, speaks that, ano ni siya? Kinahanglan mo gid ini himuon. Okay? Himuon mo gid ini. Beloved the Lord, kung ikaw nagahandom nga maluwas ang imo nga pamilya, kung ikaw nagahandom nga maluwas ang mga kilala mo, you must begin with the prayer. Kinahanglan mo gid magpangamuyo. Okay? Hindi lang naton ini paghimuon kung saan o lang kita may tiempo, kundi ginmanduan ini sang Ginoo. Command ini sang Ginoo sa aton. Therefore, pray. Okay? Amo na ang ginapabugatan kugid ang pangamuyo. Have you noticed that we spend time in prayer gid? Dito sa gina-internan ko sa Miag-aw, ang ako nga gimbilin sa ila is that if necessary, you must take time sa pagpangamuyo anay before ka mo magwa kag mag-share sang gospel. Mayara kami nga ang quarterly prayer time with the whole church. Prayer day, bilog ina nga adlaw, beloved na Lord, nga pagpangamuyo. Eh? Nami ka pangamuyo, beloved na Lord. Nami ang pag-istorya sa Ginoo, especially kung ginatugyan mo ang mga tao sa imong palibot nga wala pa kakilala sa iya. Nami gid. In your private time, in your quiet time, pangamuyo gid ikaw sa Ginoo. Ano aton nga ipangamuyo? Pray to God first. Ang harvest nga ni, according to the passage, panag-iya ini sang Ginoo. Mangayo kita sang bulig. We are asking to God to send workers sa iya nga pag-ani. Kaagi ka na bala ka pangamuyo, gasakay ikaw, bigabiyahe ikaw, tapos maingod ikaw. Nakaagi ka na bala pangamuyo sa Ginoo. Lord, buligi ko Lord, nga masyiran kong ining nga tawo. Ang inabla nga urgency bala, nga hindi mo man kilala, pero tungod kay nakasakay mo siya, ang compulsion sang imo tagipusoon, nga mag-share sa iya, then, nagka-confidence ikaw. That's the answered prayer when you pray to the Lord. To
through the power of the Holy Spirit, tungod kay ang gospel, gahom ini sang Ginoo para sa kaluwasan. When we pray, beloved na Lord, anong sentro sang imong pangamuyo? Ang pangamuyo mo bala ang Ginoo mismo o kung ang imo mga prayers, nga urgent prayer request mo? Beloved na Lord, the one we pray is not limited. Hindi siya bitin, hindi siya kulang, o hindi siya makaprovide. He is God Almighty. Okay? Kung magpangamuyo kita, beloved na Lord, we must put in mind first ang Ginoo naton. Hindi lang ang mga butang kinanglan naton, mga handom naton. Pray to God first, then ask Him to send laborers into the harvest. Sino diri ka pangamuyo nga maluwas man ang iya nga ginikanan? Sino diri ang pangamuyo nga maluwas man ang imo nga bana o kun asawa mo? Yes, kinahanglan gid naton sila pangamuyuan. Kinahanglan mo gid nga hibian sila if necessary. Luhudan sila sa Ginoo if necessary. But remember this, beloved in the Lord. This is a prayer we can only pray if we are willing to hear God say, you go into the harvest. Hindi pwede nga, Lord, gapangamuyo ko, Lord, nga ma-reach out akong pamilya, pero hindi kaya? Hindi kaya magano? Lord, no, it's not. Hindi mo na. You pray for the salvation of the people, but you must be, ang baladiri, willing man nga magpamati sa Ginoo kung maghambal siya. Ikaw to mag-reach out sa iya. Ikaw to kadto sa ani. Okay? Gapray lang kita mo. Huh? When we sin, amuna bala? Amuna, ang problema, ano na lang kung wala ka nag-pray, wala ka pang witness. Problema gid na, beloved na Lord. Huh? Problema gid na. Posible nga wala kita gapang daog o kung gapang witness, tungod kay wala kita gapangamuyo. Hasta lang kita sa pagtagtag sang tracks. Hasta lang kita sa pray. May it be sa jeep, sa bus, sa mga mall, kung diin man ikaw, the moment nga wala mo na ginaprayan ang tao, sigurado gid nga wala gid maghandom nga witnessan siya. Prayer for the harvest compels us to the work in the harvest. Ang pagpangamuyo, beloved na Lord, compels us to become the answer to our prayers. It compels us to have a burden for the lost, compels us to be laborers for the Lord. That's prayer, beloved the Lord. You are answering what you are praying to God. Gapangayo ikaw burden sa Ginoo. Gapangayo ikaw nga, Lord, ako na lang, Lord, ang mangin laborer para sa imo. Okay? When we sincerely ask God to send someone, we place ourselves at His disposal to become one of His workers. Kinanglan gid, beloved na Lord. Nga kinanglan gid nga kita mismo nga gamiton sang Ginoo. Tungod kay a laborer was sent to you as well. May nagkadto man sa imo, dugay na to be, tinuig na to be, pero ang punto bala nga may nagpangamuyo man sa imo nga i-reach out ikaw. A laborer was sent to you as well. Imagine, someone prayed that the gospel would reach you. Someone gave time so you would know Jesus. Someone was used by Christ so you would not face the divine judgment of God. That's a reality, beloved the Lord. Tapos hindi ka lang ya? I-cut off mo ng ina nga hilikoton? No. That's not possible. Okay? I will end, beloved the Lord. Souls are sleeping into eternity. Apang ang manug-ani kinahanglan gid. Tanan kita accountable sa Ginoo if we are unwilling to become the laborers that we pray. Tanan kita may responsibilidad. Bata ka man o kung tigulang,
you and I have that responsibility to reach out to them. And remember, Gid, if you are unwilling, look at this. Unwillingness is a sign of disobedience. Do ka ngaging pabayuan mo lang ina sa excuses mo. Ay, alang-alang ko, sa siningation, may mga rubraon ako, possible may larabahan ako, o kon, comfort, hindi ikaw magwa, ay tungod gusto mo lang magpatawhay. Indifference, may it be, you are selfish enough, but you do not know that. Or may it be, nakulbaan ikaw. Okay? Hindi lang ini, beloved na Lord, limited ang pagwa para sa mga pastors and workers naton. Even ikaw, nga eskwela pa, even ikaw nga naga-ubra sa office, even ikaw nga naga-duty, even ikaw nga ara ka lang man sa balay mo, kabay pa, na mangin witnesses kita para sa Ginoo. I challenge you, beloved na Lord, kung may hilikoton, nga involve sa kalag, kung may hilikoton, nga para sa Ginoo, nga magpangdaog kita sang kalag, tani kita dapat ang gapanguna, tani ikaw gid mismo ang gapanguna. Okay? Hindi lang sa simbahan, even as well sa palibot ta. Pangdaog kita sang kalag, beloved the Lord. Pang-witness kita. Nga, kagindaog man ang atong kalag sa Ginoo. Okay? Kagindaog man ang atong kalag sa Ginoo. May kanta ko diri, ambot kon balaan ni Ma'am Joshen. But are you familiar with the song we will be singing sa balaan mo na, Ma'am? Wala, a cappella na lang. I believe this is very familiar, man. I wonder have I done my best for Jesus. Familiar, di ba la? Kantahon tayo ni. Kung balaan mo, tunog-tunoga. Ready now? Sing. I wonder have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree. To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder have I done my best for Jesus, when He has done so much for me. Kedua, the hours that I have wasted are so many. The hours I've spent for Christ so few. Because of all my lack of love for Jesus, I wonder if His heart is breaking too. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder have I done my best for Jesus, when He has done so much for me. I wonder have I cared enough for others, or have I let them die alone? I might have helped a wanderer to the Savior, the seed of precious life I might have sown. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder have I done my best for Jesus, when He has done so much for me.
No longer will I stay within the valley. I'll climb to mountain heights above. The world is dying now for want of someone to tell them of the Savior's matchless love. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me? Magapangamuyo kita. Lord, salamat gid. Salamat Lord sa pagluwas mo sa amon Ginoo, sa pagpadala sang isa ka tawo Ginoo nga makabati kami sang maayong balita kag kami Ginoo nagtuo sa imo bilang amon Dios kag manluluwas. Lord, that is not an accident on that time, on that place, and on that moment Ginoo nga makadangat kami sa kaluwasan. Pero imo gid Ginoo gin purpose nga sa sina nga tion Ginoo magtuo kami. Tungod kay ikaw Ginoo nga Dios namon, dako ang imo kaluoy. Dako ang imo nga paghigugma that you do not want people Ginoo nga mag end up didto sa imperno. But you long that many will not perish Ginoo. Lord, this is a beautiful reminder. Sa sini nga simbahan Ginoo, the harvest is plenty. Damo sang tawo diri sa Santa Barbara nga wala pa nakadangat sang kaluwasan sa imo. Damo pa sa mga pamilya namon Ginoo nga mapatay na lang Dios, wala gid sang relasyon sa imo Ginoo. Yet Lord, we do not want that Ginoo nga we will live our life nga may full of regrets, nga wala na mo na reach out ang ina nga tawo Ginoo. Lord, we pray, O God, that you send workers to the field, that you send us, O God, to be the laborers for you, Ginoo. Lord, each and every one of us, ining mandate mo, Ginoo, ginbilin mo ini para sa amon. And this mandate comes with a cost, with a responsibility that we will be facing you sa ulihi, Ginoo. How many souls that we have lifted, how many that we've helped to free, Ginoo. Lord, we wonder, have we done our best for you? Because you have done so much for us in our lives, Ginoo. Lord, kami Ginoo nga imo nga mga anakan, kabay pa. May ari diri bala nga may handuman. Gusto mo bala nga mag-reach out o kung ma-rekindle, ma-revive bala ina nga handom? Ita kapag patindugon o ko papabayawon, that's for your own. That's your own commitment with the Lord. Let's pray that may this church mag-revive ang evangelism, mag-revive ang witnessing, because that's the lifeline of the church to reach out to the lost. And you are the medium, you are the channel, beloved, sa sini nga hilikoton naton. Lord, salamat gid sa imo kayo katutom. Salamat gid Lord sa pagbutang sang burden sa sini para sa amon. Natugyang utanan sa imo ginabalik. This is my humble prayer in Jesus name. Amen. Amen. Mayong aga sa inyo tanan and God bless.